Pagtuligsa sa katiwalian at political dynasty ang ipinanawagan ng mga grupong nakiisa sa White Ribbon March kahapon sa Quezon City. May sinagawa ring ganyang aktibidad sa Iloilo at Cebu. Sigaw nila ikulong na ang mga kurakot. Yan ang unang balita ni Darlene Kai at Jonathan Andal. Nagsimula ang White Ribbon March sa misa sa EDSA Shrine. Napuno ng kulay puti ang misa na pinangunahan ng 2 obispo at maraming pare. Ang sermon ni Kitapawan Bishop Colin Bagaforo umikot sa self-centeredness o pagiging makasarili na dahilan anya ng korupsyon. Ang taong tunay na nagmamahal ay hindi magnanakaw sa kapwa. Ang tanong, sino ba talaga ang iniuna mo? Ang sarili mo o ang Diyos at ang kapwa? Mahalaga pa rin na nakikita ng mga kinauukulan na meron pa rin tumututol sa mga kawalanghiyaan nila. Katahimikan natin, lalong lumalala ang kawalanghiyaan ng mga walanghiyang yan. Lahat ng sangkot! Dapat managot! Matapos ang misa, umusad na sa EDSA ang mga kasali sa marcha. Bitbit nila ang mga karatula ng kanilang panawagan at mga maskara ng katiwalian. Nagmamarcha sila mula doon sa EDSA Shrine, papunta ng People Power Monument. Ang nasasakop nila ngayon, isang linya ng EDSA. Kaya kung makikita po ninyo, isang linya na rin nadadaanan, nakabarikada naman po yung mga pulis dyan. Ang sigaw ng mga nagrarally kontra korupsyon. Yung iba sa kanila, kita nyo, may suot pang mga maskara ng buhaya, ng baboy. Ang sabi po ng organizer nitong White Ribbon March, sa tansya nila, nasa 3,000 sila ngayon na nagmamarcha dito sa EDSA. Bata, matanda, pare, kongresista, estudyante, doktor, pati na mga rider, sama-sama sa panawagang sugpuin ang korupsyon, wakasan ang political dynasty at magkaroon na ng electoral reform. Yung aming lugar ay patuloy pa rin binabaha, kaya danas yung hirap dahil sa mga malawakang pangungurakot. Meron kaming binuo na doctors opposed to corruption. Alisin ang VAT sa lahat ng mga gamot. Lagi ko kasing iniisip yung future ng next generation. This is my way of helping them achieve their dream. Sumasama ako kasi gusto kong mapakinggan yung mga hinaing nila. Sabi ni Bishop Bagaforo, ang kanilang programa ay bukas sa lahat ng kulay. Kaya nga raw white ang kulay ng kanilang kampanya. Inibitahan din daw nila ang iba't ibang relihiyon. May signature campaign din para sa People's Initiative na bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill. Nasa White Plains Avenue sa Quezon City ang entablado kung saan isinagawa ang programa para sa White Ribbon March. Ang prayer rally na ito ay inorganisa ng Interreligious Leaders Council for National Transformation na binubuo ng mga Katoliko, Evangelic, Protestante at mga Muslim, kasama ang ilang civil society organizations. Lumahok sila sa trillion peso march noong nakaraang taon at sa pagunita sa EDSA People Power Anniversary noong Pebrero, pero hindi nila sila kontento sa aksyon ng gobyerno para panagutin ang mga sangkot sa maanumalyang infrastructure projects. Mabagal ang pag-usad at parang dinidribble lamang, nandun ang ating pakiusap. Nandito na yung taong bayan. At ang maganda nito, ang panawagan namin bilang mga Pilipino, magkaisa tayo. Ang White Ribbon, ito ay simbolo ng malinis na konsensya, simbolo ng katotohanan, simbolo ng ating paninindigan. Base sa pag-aaral ng Social Watch, may katiwalian pa rin umano sa 2026 national budget dahil sa mga questionabling items na nakita nila. Natukoy namin ang humigit kumulang 319 billion na questionableng pondo sa mga infra projects. Dahil nabuking ang paggamit sa tinatawag na unprogrammed appropriations, mayroong mga flood control project na tila pinalitan lamang ang pangalan at ginawang farm-to-market roads. Nasa rally ang mga dating kongresista mula sa mga progresibong grupo gaya ni Lisa Masa, Franz Castro, Teddy Casino sa Turo Ocampo. Nandito rin si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Pero bawal magsalita ang mga politiko at opisyal ng gobyerno sa entablado ayon kay Bishop Efraim Tendero. Kami po ay naririto naniningil sa mga opisyalis ng pamahalaan
anuman ang kanilang posisyon o partido na managot sa kanilang mga kilos at gamitin ang kapangyarihan para sa kapakanan ng bayan. Ang isang grupo ng kabataang ito, bumiyahe raw ng 8 oras para lang lumahok dito sa White Ribbon March. Pinili nilang magsuot ng itim sa halip na puti. Hindi po kami maka-Duterte, hindi po pa kami maka-BBM. Nandito po kami para po sa mamamayan. Nandito po kami para iparamdam po sa lahat dito na wala po kaming kinakampihan o wala po kaming ini-idolize. Ito ang unang balita. Darlene Kai, Jonathan Andal, GMA News.